Nagsimula ang lahat sa ilang tao na nagising, na nalilito at may sakit ang ulo. Sa isang kakaibang lugar, ang ating bida ay nagising sa malakas na ingay. At iniisip kung anong nangyayari. Pagdilat niya, nakita niya ang sarili sa isang malaking puting silid. Kasama ang iba pang tao. Dahil doon, nataranta ang binata. Hindi niya maintindihan ang sitwasyon. Tumingin siya sa paligid at inisip na siya ay kinidnap. O baka nananaginip lang siya. Biglang sumakit ng malakas ang ulo niya, na nagpangiwi sa kanya, at naalala niya ang isang mahalagang nangyari. Isang misteryosong liham na natanggap niya. Ipinakita ng kwento ang kanyang nakaraan. Ang pangalan niya ay Shaolin. At nagtapos siya sa paaralan bago maghanap ng totoong trabaho. Kumita siya sa pag-level up ng mga account sa online games. At mukhang mahusay siya dito. Nakakuha siya ng maraming panalo. Pagkatapos ng trabaho, nagunat siya sa kanyang magulong kwarto. Pagkatapos nito, nagpahinga muna ang binata. Kumain at nag-scroll sa kanyang phone. Sa device, nakita niya ang larawan ng kanyang dating pamilya, na mukhang hindi masaya. Madalas siyang tawaging walang silbi ng kanyang ama. Kaya nagdesisyon siyang mamuhay mag-isa, para patunayan ang kanyang halaga. Pero hindi inaasahan ng binata ang isang kakaibang mangyayari. Pagkatapos lumitaw ang isang delivery person, na may dalang misteryosong liham. 2 araw matapos siyang lumipat. Pagbukas niya ng package, isang madilim at kakaibang enerhiya ang nagsimulang lumabas mula dito. Ang parehong enerhiya ay tuluyang bumalot sa kanya, at labis siyang natakot. Ang liham ay isang admission notice mula sa Dawn Academy, at siya ay malapit ng mateleport. Pagkatapos ng teleportation, ang liham ay naglaho, at nag-iwan na lang ng isang madilim na bagay sa sahig. At ngayon, pabalik sa kasalukuyan. Naintindihan niya na ang liham ang pumilit sa kanya, na pumunta sa lugar na ito. Sa sandaling iyon, may isang boses, na nagtanong kung sa wakas ay nagising na siya sa kanyang kapalaran. Isang mukhang matigas na lalaki ang nagreklamo, na mahigit 3 oras siyang walang malay. Ang ibang tao ay desperado rin, at nagbantang tatawag ng awtoridad. Pero ang misteryosong lalaki, ay tila hindi man lang nababahala sa mga banta. Sa halip, hinawakan niya ang hawakan ng kanyang espada, na may malamig na tingin. Pagkatapos, naglabas siya ng malakas, na kulay ube na aura, na ikinatakot ng lahat doon. Sa bigat ng enerhiya, lahat ng tao sa lugar ay natigilan sa takot. Sumigaw ang instructor, na tumahimik agad ang lahat. Nagreklamo siya na bawat grupo ng mga baguhan, ay laging may isang tanga na gumagawa ng eksena. Halatang naiirita ang lalaki sa sitwasyon, at sa may ingay na mga bagong dating. Tumingin siya sa ating bida, at sinabing magiging maikli lang siya, dahil may isang nahuli ang gising. Ipinakilala niya ang sarili bilang Kyun Chuan, ang counselor ng Class 7 ng Dawn Academy. Sinabi ng lalaki na dito, maaari silang makakuha ng lakas, kayamanan, kapangyarihan, at kahit immortalidad. Sandaling tumahimik si Kyun Chuan, at inobserbahan ang reaksyon ng mga baguhan. Pagkatapos, sinabi niya sa lahat, na ilabas ang kanilang IDs para sa pagsusuri. Isa-isa silang tumayo sa isang makina, na tila sinusuri ang kanilang stats. Parang isang laro. Pagkaraan ng ilang sandali, natapos ang pagsusuri ng unang tao. Ang resulta ay 24 points. At tinawag siya ng instructor na mahinang rookie. Ang sumunod ay nakakuha ng 32 points. At masayang nagdiwang sa maayos niyang resulta. Nagreklamo si Kyun Chuan, na karaniwan lang ang mga baguhan. At kakausapin niya ang principal tungkol dito. Nang turn na ng ating bida, umakyat siya sa platform para sa pagsusuri. Napansin ng binata, na halos 1 minuto ang tagal ng kanyang test. Samantalang ang iba ay ilang segundo lang. Tiningnan siya ng instructor na may ngiti. Iniisip na may espesyal na mangyayari. Sa wakas ay ipinakita ng screen na tapos na ang test. At nakahinga ng maluwag ang binata. Pero bago siya makaalis, pinigilan siya ni Kyun Chuan. Gusto nitong makita ang data niya, puno ng kuryosidad. Kumikinang ang mga mata ng lalaki, sa pag-asang makita ang resulta. Pero napakasama ng resulta, may 2nd strength, 2 agility, at 3 constitution. Dahil dito, nagulat ang instructor na ang kabuoang attributes ay 9 points lang. Hinawakan niya ang kanyang mukha, at sinabing hindi pa siya nakakita
ng ganitong kabasurang stats sa buong buhay niya. Naisip ng binata, na kung basura siya, dapat ay pauwiin na lang siya agad. Pinagsisihan ni Kyun Chuan ang pag-asa niya. Akala niya ay may talent ang estudyante. Pagkatapos, tumalikod ang lalaki. At tinawag siyang walang silbi. At iniwan na lang siya. Naalala ng binata ang kanyang pamilya. At kung paano siya laging tinatawag na basura. Iniisip niya na mula pagkabata, kahit saan siya magpunta, may tatawag sa kanya ng ganoon. Nagtaka ang binata, kung hindi ba niya matatakasan ang salitang iyon. Kahit sa lugar na ito, sinabi ng instructor, na sa sobrang baba ng stats niya, sayang lang bigyan siya ng ID tag. Pagkatapos, walang pakundangan niyang inihagis. Ang tag papunta sa ating bida, pero nasalo ito ng binata sa ere. Sa isang mabilis at eksaktong galaw, galit niyang sigaw, na hindi numero ang magdidikta ng halaga niya. At susubukan pa rin niya. Napangisi si Kyun Chuan, at sinabing panoorin niya, kung paano siya tatamaan ng realidad sa test. Lumapit ang isang babae, at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Sa gifted student, ipinaliwanag niya na sila ang mga maswerte, na ipinanganak na may pribilehiyo at pinakamalakas. At para sa iba, sinabi niyang isipin muna nila, kung paano makakapasa sa entrance test. May isa pang babae ang nagtanong, kung ano ang kapalit ng lahat ng lakas at yaman. Seryoso siya, at gustong malaman kung ano ang isasakripisyo nila. Nakilala siya ng instructor, at sinabing siya ang may pinakamataas na attribute sa grupo. Nakinig lang ang babae sa paliwanag, at sinabing naiintindihan niya kung paano ito gumagana. Pinagmasdan ni Shaolin ang babae, at inisip na napaka-promising nito, dahil magalang ang instructor sa kanya. Sumunod, sinabi ni Kyun Chuan, na para makita ang stats nila, kailangan lang nilang isipin ang confirm attributes. Kaya hinawakan ng isang estudyante ang kanyang golden tag, at inisip na makita ang stats niya. Pagkakita sa stats, nataranta si Shaolin, dahil may babala tungkol sa bawas na lifespan. Nataranta rin ang ibang estudyante, nang makita na kaunti na lang ang natitirang buhay nila. Pero bigla, may narinig ang ating bida na kakaibang tunog mula sa system. May mensahe na nagsabing may abnormal na pagbabago, at may nakatagong talent na na-release. Nalito ang binata, at nagtaka kung paano siya, na isang basura ay may hidden talent. Nahihilo siya, at hindi niya maproseso ang impormasyon. Pagtingin niya sa gilid, napansin niyang walang ibang nag-react, at siya lang ang nakarinig ng mensahe. Ipinakita ng screen, na ang pangalan at rank ng talent, ay walang katumbas sa database. Ang talent ay nagpapataas ng learning niya ng 100%, at nagbibigay kakayahan na kopyahin ang F-rank abilities. Ipinaliwanag ng screen, na maaari niyang pangalanan ang talent, at ang pagkopya ay 1 beses lang kada linggo. Nag-isip siya ng pangalan, at piniling gawing simple at madaling tandaan. Kaya pinangalanan niya itong top student, at nagsimula ang evaluation ng system. Sa kanyang gulat, ang final evaluation ng kanyang hidden talent ay isang napakataas na SS rank. Napagtanto ng binata, ang isang napakahalagang bagay, na kahit ang assessment ng instructor ay hindi nakita ang espesyal niyang talent. Napangiti siya, dahil ngayon ay may SS rank talent siya. Dahil dito, iniisip niya na ito ang magiging alas niya para mabuhay. Samantala, isang estudyante ang nawalan ng pag-asa. Dahil 9 na taon na lang ang natitirang buhay niya. Ninas ang instructor, at sinampal ang ulo ng binata. At sinabing gamitin niya ang utak niya. Kinumpirma ni Kyun Chuan, na kapag natalo sila, mababawasan ang lifespan nila, at tuluyan silang mawawala. Ipinaliwanag ng lalaki, na ang lifespan ay isang resource, at maaaring kitain sa pag-complete ng missions. Ang estudyanteng na sample, ay nanatiling nalilito. Hindi niya lubos maintindihan ang paliwanag. Sumigaw ang instructor, na ang academy ay nagbibigay ng pagkakataon sa lahat na baguhin ang kanilang kapalaran. Sa pamamagitan ng lakas, binanggit din niya ang kaalaman, kayamanan at lifespan, bilang iba pang gantimpala. Ayon sa instructor, kapag sapat ang credits, kahit immortalidad ay maaaring makamit. Nagtanong ang babaeng may salamin, kung ang rule ng lifespan ay sa academy lang ba? Sumagot si Kyun Chuan, na ang batas ay umiiral sa buong mundo, hanggat sila ay estudyante, at dahil tapos na ang usapan, inanunsyo ng instructor,
na magsisimula na ang entrance test. May inihagis siya sa hangin. At sumigaw na manatili ang lahat sa pwesto. At huwag gagalaw. Biglang lumitaw ang system message na nagsasabing magsisimula na ang teleportation. Nagsimula ang countdown. At naging tensyonado ang mga estudyante. Habang hinihintay ang test, ang ating bida ay naghanda sa kung ano ang darating. Habang nagpapatuloy ang countdown, nang umabot ito sa isa, nababalot silang lahat ng liwanag. At dinala sa ibang hindi kilalang lugar. Naiwang mag-isa sa silid. Nagreklamo ang instructor na wala siyang nakuha na talented na estudyante. Pagkatapos, naghinagpis siya sa malas niya dahil napunta siya sa napakahinang batch ng mga baguhan. Pero bigla, naglabas siya ng kakaiba at sarkastikong tawa. Mula sa wala, may isa pang counselor ang lumitaw. At tinawag siya para pag-usapan ng freshman. Nagmayabang ang bagong dating na ang class niya ay may 2 gifted students. Pagkatapos, inasar niya si Kyun Chuan. Binanggit ang isang henyo, at isang bihirang SS rank talent. Naiinis, sinabi ng lalaki, na wala namang SS rank talent sa database. Samantala, dumating ang mga estudyante sa isang pugad ng goblin, na may napakasamang amoy. Naamoy din ito ng ating bida, at tinakpan ang ilong niya. Para hindi masuka, kaagad, lumitaw ang isang system screen sa harap niya. Ikinagulat ng lahat, ipinakita nito ang mission, na makatakas sa loob ng 1 oras. At may 2 optional missions para sa kanila. Kasabay nito, bawat isa sa kanila ay binigyan ng starter pack, na may random na sandata. Pagkatapos, may isang paalala, na nagsasabing walang penalty, kapag natalo sa test. Pagkabasa nito, nagdiwang ang ibang estudyante, at labis na natuwa sa balitang ito. Hindi na nag-aksaya ng oras. Ang ating bida ay nakipag-interact sa screen. Para buksan ang kanyang starter pack, nakakuha siya ng beginner staff, na may simpleng magic attack ability. Pagkakuha ng staff, na-unlock niya ang mastery, at napagtanto niyang parang laro ang lahat. May kumpiyansang tingin, nagsimula siyang mag-isip ng strategy, kung paano gagamitin ang system. Pagkatapos, nagdesisyon ang binata, na subukan ang kanyang bagong ability. At itoon ang enerhiya, sa dulo ng staff, malakas niyang hinampas ang lupa, at naglabas ng malaking magic power. Dahil dito, nabuo ang isang malaking hukay sa lupa, na nagpapakita ng lakas ng kanyang kapangyarihan. Napangiti ang binata, nang makita na nakakuha siya ng EXP, sa simpleng paggamit ng sandata, pero napansin niya ang kakulangan sa mana. Dito niya naalala ang kanyang SS talent. At nakaya niyang mag-level up ng skills, ng 2 beses na mas mabilis. Pero bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit, na nagpangiwi sa kanya. Nainas ang ating bida, nang mapagtanto na ang mababang mana niya, ay pumipigil sa sunod-sunod na paggamit ng spells. Samantala, isang estudyante ang nagdiwang, dahil nag-level up ang kanyang espada, at naisip ni Shaolin, na mag-farm ng levels doon mismo. Pero may kaklase ang nagbabala, na limitado ang oras, para pigilan sila sa pag-farm. Napagtanto ng bida, na mas mainam ang physical weapon, para magamit ang leveling bonus niya. Sa sandaling iyon, lumapit ang babaeng may salamin, at nagtanong kung gusto niyang makipagpalit ng sandata. Ipinaliwanag ng dalaga, na ang spells ay gumagamit ng mana, at malamang na konektado ito sa intelligence. Sinabi rin niya, na bagay sa kanya ang espada, at hindi bagay sa kanya ang staff. Ang binata, ay nagpakilala bilang Shaolin, at kinumpirma ang pangalan niya na Guxieo. Direktang tinanong ng babae, kung papayag siyang makipagpalit ng sandata, na may ngiti, iniabot niya ang staff, at binalaan siya na kailangan niya ng magandang aim. Pagkakuha ng bagong sandata, gumaan ang pakiramdam ng binata, at na-unlock ang dagger mastery. Naisip ng bida, na para makapasa sa test, mas mabuting humanap ng kakampi, na may ngiti. Inaya niya ang babae, na bumuo ng team para sa test. Pero may isang malakas na lalaki ang dumating, at gustong makipag-team sa babae. Imbes na sa kanya, nagmayabang ang lalaki sa kanyang stats. Lahat ay lampas 10 points. Pagkatapos, tinawag niya ang bida na walang silbi, at sinabing siya ang mas magandang piliin. Binaliwala lang siya ng dalaga, at nanatiling tahimik. Wala siyang sinabing kahit ano. Dahil sa pagtanggi,
Nagsimulang tumawa ang ibang estudyante. Sa itsura ng hambog, nagalit ng husto ang lalaki. Dahil tinanggihan siya, at pinagtawanan pa sa harap ng lahat. Ibinuhos niya ang galit kay Shaolin. At tinitigan ito ng may pananakot. Walang babala, hinawakan niya ang kwelyo ng binata. At inangat ito ng malakas. Tinawag niya itong basura, at sinabing hindi niya kayang tingnan. Ang taong may napakababang stats. Sumagot ang bida, na mas mabuting itabi ang lakas nila, para makumplito ang mission. Naiinis, sinabi ng lalaki, na ipapakita niya sa binata ang tunay na skill. Pero ngumiti lang ng sarkastiko ang binata, at hindi naapektuhan sa banta. Pagkatapos, nagbabala siya, na hindi yun magagawa ng lalaki ngayon. Bigla, may goblin na lumitaw mula sa likod ng lalaki. Handa itong umatake, bigla itong sumugod, at kinalmat ang mukha ng bully. Napasigaw ang lalaki sa sakit, at nagulat na inatake siya ng isang nilalang. Hindi nag-aksaya ng oras, muling tumalon ang goblin, para ibigay ang huling atake. Pero nakareact agad ang lalaki, at napatay ang nilalang gamit ang kanyang espada. Pagkatapos ng laban, huminga siya ng malalim, at nagreklamo na muntik na siyang mapatay ng halimaw. Galit na galit, sinisi ng lalaki ang ating bida, na hinayaan siyang maatake, pero bigla, napansin niya ang maraming kumikislap na mata, sa dilim ng mga damo. Dahil dito, isang grupo ng galit na goblin ang lumabas mula sa gubat, at pinalibutan silang lahat. Natakot, lubos na nataranta ang ibang estudyante, at nagsimulang sumigaw sa takot. Napuno ng sigaw ang dilim, habang walang tigil na umaatake ang mga halimaw. Sinubukan ng isang babae na lumaban, pero agad siyang napalibutan ng mga nilalang. Naging magulo ang sitwasyon, at maraming estudyante ang nasugatan, sa pag-atake ng mga goblin. Isa sa mga halimaw, ang nakatama sa isang estudyante gamit ang matutulis nitong kuko. At nasugatan siya, hinarang ng ating bida ang isang atake, at napagtanto na totoo ang sakit ng tama. Naamoy niya ang bulok na amoy ng mga halimaw, habang inaatake ang isang kaklase. Matindi ang sakit ng mga sugat, at naghanda si Gushio na gamitin ang kanyang magic. Habang siya ay nakalmo, nararamdaman niya ang haplos ng kuko, at napatunayan na hindi ito panaginip. Nakita ang kaguluhan, napagtanto ng binata, na nagkamali siya sa pag-iisip, na parang laro lang ito. May isang estudyante ang sumigaw, nang mapansin na, hindi inaatake ng mga halimaw ang mga nasa loob ng kuweba, pero pinigilan ng ating bida, ang isang kaklase na tatakbo, papunta sa ligtas na lugar. Ipinaliwanag niya, na ang kuweba ay pansamantalang ligtas na tagwan, pero, ipinakita ng screen, na matatapos ang proteksyon ng kuweba, sa loob ng 30 minuto. Hawak ang dagger, naisip niya na kailangan niyang kumalma, at suriin ang sitwasyon. Naging determinado ang binata, at nagpasya na hindi siya pwedeng tumayo lang, at maghintay na matanggal, kaya nagsimula siyang mag-practice gamit ang dagger. Walang tigil na hinahampas ang pader ng kuweba. Sa bawat atake, nakakuha ang binata ng 2 experience points. Para sa kanyang weapon mastery, naiisip niya, na dahil mababa ang stats niya, kailangan niyang mag-train ng husto, bago matapos ang protection, sa natitirang 2 minuto, bago matapos ang protection, nang ibabaw ang panik sa mga estudyante. May isa na nagreklamo, na imposible ang mission, dahil sobrang bilis ng mga halimaw. Samantala, nanatiling nakaupo at kalmado si Gushio. Tahimik na pinagmamasdan ang lahat. Maingat na pinanood ng babaeng may salamin. Ang bida habang nagtatrain gamit ang dagger. Pawis na at hingal na ang binata, dahil sa sobrang training, pero hindi siya humihinto sa pagpupush sa sarili. Sinabi ng babae, na wala itong silbi, dahil hindi siya makaka-level up sa oras. Humanga siya sa katalinuhan niya, at kung gaano kabilas niya na-compute ang lahat. Kinumpirma ni Gushio, na ayon sa kanyang kalkulasyon, aabutin ng 1 oras bago maabot ang level 2. Pero na may ngiti, ibinunyag ng binata, na dahil sa top student bonus niya, iba ang sitwasyon. Pagkatapos, ipinakita ng binata, na malapit na siyang maabot ang level 2. Sa dagger mastery, nagpasalamat siya sa babala, at nagtanong kung may napansin siya, habang pinagmamasdan ng mga halimaw. Nagulat ang babae, na napansin niya na inaalam niya ang mga nilalang. Nagbiro ang bida tungkol sa laro, pero sumagot ang babae,
na hindi siya naglalaro ng video games. Ipinaliwanag niya na may vital points ang goblins sa puso at ulo para mapabagsak sila, pero pinaliit siya ni Gu Xiaoyu. At sinabi na ang intelligence stat niya ay 46. Kumuha ng inisyatibo ang babae. At sinabing manahimik muna siya. Nalito ang ibang estudyante, dahil mukhang nagko-concentrate siya, para gumawa ng plano. Namangha ang bida, nang malaman niyang 5 beses ang stat niya. Kumpara sa kanya, sinabi ng dalaga sa lahat, na sundin ang kanyang utos. Kung gusto nilang makapasa sa test ng buhay, iniutos niya sa pinakamalakas na lalaki na maging frontline, para makahila ng atensyon ng mga halimaw. At sa mga may long-range weapons, sinabi niya na bumuo ng teams na 3. Pagkatapos, tumingin ang bagong group leader kay Shaolin, na naghihintay ng sagot. Sinabi ng binata, na tatapusin niya ang mga nasugatang halimaw, para maiwasan ang direktang pakikipaglaban, at makatulong sa planong ginawa. Umalis ang lahat sa kuweba, at naghanda para sa malaking laban. Sumugod ang bully, at sumisigaw sa mga goblin, na lumapit sa kanya. Nakuha ng mga archers ang kanilang posisyon, at tinutukan ng mga palaso ang mga papalapit na halimaw. Umaabante ang mga nilalang, sa isang horde, at tumatakbo papunta sa mga estudyante para umatake. Isang goblin ang nakalusot sa front line, at inatake ang isa sa mga archers, pero dumating ang ating bida sa tamang oras, at pumagitna sa nilalang, para ipagtanggol ang babae. Sa isang hampas lang, napabagsak niya ang halimaw, at nailigtas ang babae sa direktang tama. Nagpasalamat ang babae, at pinaalalahanan siya ng binata, na itabi muna ang lakas, at umatake lang kapag matatapos na nila. Hindi nag-aksaya ng oras, sumugod ang binata sa isa pang goblin, at mabilis itong napabagsak. Pagkatapos, sinamantala niya ang pagkakataon, at matagumpay na pinatay ang pangatlong halimaw ng madali. At kasunod nito, isang bagong nilalang ang napabagsak ng ating bihasang bida. Inaakusahan siya ng bully, na ninakaw niya ang kills niya, at naiinis sa swerte ng binata. Pero napansin ni Gu Xiaoyu, na hindi ito swerte, kundi prediksyon ng galaw ng mga halimaw. Dahil dito, sa wakas ay na-level up ng binata ang kanyang dagger mastery. Sa level 2, naalala niya, nang maglaro siya ng virtual reality game. Nang 2 buwan ng tuloy-tuloy, biglang lumabas ang system notification. Sa harap ng ating dark-haired hero, siya ang unang rookie na naka-level up ng skill sa level 2. At nakatanggap ng libreng ability. Na-unlock niya ang heavy strike, na nangangailangan ng 11 strength para magamit. Masaya siya sa bagong skill, at sa kaunting natitirang halimaw, para makumplito ang mission. Napansin ng binata, ang huling goblin, na kailangan niya para matapos ang objective. Walang pag-aalinlangan, umatake siya at pinatay ang nilalang. Kumpleto ang unang optional mission. Nakaramdam siya ng ginhawa at kasiyahan, dahil natapos na ang isa sa mga tasks. Pero bigla, ang mga katawan ng halimaw ay nagsimulang mawala, at naging mga particle ng liwanag. Nalito ang bully, at sumigaw, tanong kung ano ang nangyayari sa mga katawan. Lumabas ang mensahe, na mag-a-activate ang boss, dahil natugunan ng isang secret condition. Mula sa kailaliman ng gubat, lumitaw ang higanteng nilalang, ang nakakatakot na Goblin King. Lumabas ang higanteng halimaw mula sa mga puno, at tiningnan ng mga estudyante, na may nakakatakot na titig at nakakatakot na mukha. Mukhang naiinis ang boss sa kanilang presensya. Nagbuga ang nilalang ng malakas na sigaw, na lumikha ng malaking green shockwave. Isinara ng isa sa mga babae ang kanyang mga tenga, at nagreklamo na sobrang malakas ng sigaw ng halimaw. Natakot siya sa laki ng banta, na kanilang kakaharapin. Pinagmamasdan nina Shaolin at Gu Xiaoyu ang nilalang at napagtanto ang panganib ng sitwasyon. Lumabas ang health bar ng Goblin King, na nagpapakita kung gaano siya kalakas at katatag. Tiningnan ng boss ang lahat gamit ang kumikislap nitong mata, at naghanda sa laban. Napansin ng binata, na nawala na ang lahat ng mas maliliit na goblin. Nataranta ang mga estudyante, nang makita na mas mataas ang health ng halimaw kaysa sa kanila. At nawalan ng pag-asa, may isang estudyante na sumubok tumakbo. At sumigaw ang bida, na huwag tumakbo mag-isa. Naalala ng binata ang isang mahalagang katangian ng mga goblin. Sa lugar na iyon, naiisip niya,
na maliit at limitado ang field of vision ng nilalang. Ngunit, sobrang talas ng kanilang pangamoy at pandinig. Kumuyak-uyak ang tenga ng Goblin King, na nagpapakita na narinig nito ang ingay ng estudyante. Itinutok ng nilalang ang buong atensyon nito sa estudyanteng. Sinubukang tumakbo, pawis na ang bully sa takot. Nang makita niyang tatamaan ng boss ang tumatakas na lalaki, sumigaw ang bully sa iba, na huwag matakot, at sabay-sabay nilang atakihin ang halimaw. Sumugod siya sa Goblin King gamit ang kanyang espada, pero nanatiling nakatitig ang boss. Hindi man lang umatras ang nilalang sa tama, at halos hindi man lang nasugatan ng espada ang balat nito. Tumilapon ang blade na may tunog na metaliko, na nagpapakita na walang silbi ang atake. Dahil dito, itinaboy siya ng nilalang, at sumigaw siya sa sakit. Natanggal ang bully sa isang tama lang, at ang kanyang katawan ay naglaho sa mga particle ng liwanag. Nang inig ang isa sa mga babae, at sumigaw sa lahat na tumakbo. Dahil napabagsak ang pinakamalakas, sumigaw din ang isa pang estudyante sa takot. Nang makita na siya ang tinutukan ng higanteng halimaw, walang awa, itinataas ng nilalang ang paa nito, para durugan ang paralyzed na lalaki. Sa isang malakas na stomp, nilikha ng Goblin King ang shockwave, na nagpadagandong sa lahat. Isang babaeng estudyante ang itinapon ng impact, at malakas na tumama sa lupa. Natakot ang babae, nang makita niyang papalapit ang halimaw, para tapusin siya gamit ang kanyang club. Pero bigla, isang beam ng purple energy ang tumama sa dibdib ng boss ng buong lakas. Halos hindi gumalaw ang health bar ng nilalang, na nagpapakita na hindi gaanong nakasakit ang atake. Naiinis si Gushieyo, dahil hindi tumama ang atake sa weak spot. Iniisip niya na kailangan niyang tamaan ang vital points, para makapagdulot ng totoong pinsala sa halimaw. Ayon sa kanyang orihinal na plano, madi-distract ng iba ang boss habang siya ay umatake mula sa malayo. Naniniwala siya na magkasama nilang mapapabagsak ang halimaw. Ngunit ngayon, ang formation ay nabuwag, mag-isa sa harap ng nilalang. Napagtanto niya na nabigo ang maingat niyang plano. Napagpasyahan ng babae, na masyado siyang optimistiko, habang naghahanda ang halimaw para atakihin siya. Biglang dumating ang ating bida. Sumisigaw sa kanya, na lumayo at tigilan ang kahangalan. May hawak na dagger at kumikislap ang kanyang mga mata. Hinaharap ng binata ang Goblin King nang walang takot. Itinutok ng Goblin King ang titig nito sa binata, na may puro galit, at naghahanda sa atake. Nagawa ng binata na i-dodge ang club, at hinarang ang tama sa pamamagitan ng pag-apak sa sandata ng halimaw. May kamay sa lupa, sinabi niya na nag-o-obserbo lang siya sa attack pattern ng nilalang. Ipinakita niya na palaging inuuna ng boss na atakihin ang pinakamalapit na target. Direkta niyang sinabi sa Archer, na huwag mapaniko, at panatilihin ang distansya para makalikha ng openings. Medyo kinakabahan ang babae sa sitwasyon, pero pumayag siyang subukang sundin ang plano niya. Pagkatapos noon, hinihiling niya kay Guo Xiaoyu na hanapin ang pagkakataon, para pababain ang health ng boss. Handa na ang dalawa, at tinutok ang kanilang mga atake ng buong lakas sa nilalang. Ang energy projectiles at mga palaso ay tumama sa halimaw, na nagdulot ng malaking pinsala. Dahil na-distract ang boss, iniisip ng Archer na baka gumana nga ang kanilang strategy. Nakita ang tagumpay, sumigaw ang ating bida sa kanila, na ipagpatuloy ang atake ng walang tigil. Ngunit nagalit ang higanteng halimaw, at nagbuga ng napakalakas at nakalalawang sigaw. Pinagsama ng nilalang ang mga kamay, at nagsimulang mag-focus ng kakaibang purple energy. Kasabay ng suntok sa lupa, naglabas ito ng malakas na shockwave, na sum-iris sa lahat ng nasa paligid. Sumigaw ang binata ng babala, pero direktang tinamaan ng Archer, at natalo siya. Matapos ang atake, tiningnan ng Goblin King ang dalawang nakaligtas, na may nakakatakot na titig. Ngayon, tanging ang ating protagonist at si Gushieyo ang natitira para harapin ang higanteng nilalang. Tinanong siya ng babae, kung may chance pa silang manalo kahit dalawa lang. Nais malaman ng binata, kung gaano karaming mana ang natitira sa kanya, para magpatuloy sa paggamit ng spells. Sumagot ang babae na may 2 energy spheres pa siya. Sa pinakamataas, sabi niya, sapat na iyon. Pero nagrereklamo siya na sobrang bilis ng halimaw para tamaan. May kumpiyansang ngiti, sabi ng binata, na kung mabilis ang boss,
Gagawin niyang huminto ito. Biglang nag-anunsyo ang system, na na-activate na ang kanyang espesyal na kakayahan. Ang top student, sa pamamagitan nito, na-detect niya ang shockwave ability, na nagpapastun sa target ng 3 segundo. Naalala niya kung paano naging walang silbi ang kanyang talento, at kung paano siya tinawag ng lahat na basura dahil dito. Pero ngayon, sabi ng binata, natagpuan na niya ang kanyang battlefield, at kinopya ang skill, may kislap sa kanyang mga mata. Ipinapakita niya na may paraan na siya para lumaban. Tumatakbo siya patungo sa higanteng halimaw, na naghahanda ng gamitin ang shockwave nito. Iniisip ng binata na iba ang kakayahan ng boss sa kanya, dahil kailangan niya ng sandata para magamit ito. Biglang lumitaw ang system screen sa harap niya. Ina-activate ang kanyang bagong kinopyang skill. Sinapak niya ang dagger sa lupa. Sa mismong oras na naghahanda ang nilalang para umatake. Sa pamamagitan nito, naitigil niya ang malakas na atake ng boss bago ito tumama. Natagilid ang Goblin King, at nagalit dahil natigil ang atake nito. Handa na ang ating bida, para ipagpatuloy ang laban sa higanting berdeng halimaw. Kumpirmado niya na gumana ang plano, at tama ang kanyang iniisip. Ngunit may cooldown ang kinopyang skill niya, at naghahanda na naman ang boss para umatake. Nakita ang pagkakataon ng kanyang partner, pinaputok niya ang isang malaking sphere ng energy. Nang buong lakas niya, gumawa ng energy sword ang Goblin King. Pero huli na para ipagtanggol ang sarili. Nagbabala ang babae na isa na lang ang tira niya. At nagtatanong kung paano nagawa iyon ng binata. Hindi pinansin ng nilalang ang pinsala. At kinuha ang isang malaking bato para durugan ang binata. Hindi pa tapos ang cooldown at na-realize niya na hindi niya maiiwasan ang atake. May kumpiyansang ngiti, nagdesisyon ang binata, na hindi tatakbo sa atake. Sa halip na iwas, gumawa siya ng digital shield, para tanggapin ang direktang impact ng bato. Sumigaw ang kanyang teammate sa desperasyon, habang dinudurog siya ng halimaw gamit ang bato. Sa gitna ng alikabok, bumangon siya at sinabi na ayos lang siya. Habang nagpapatuloy ang cooldown, lumalapit ang boss, at alam niyang kailangan niyang manatili malapit para gumana ang shockwave niya. Na-realize ng binata, na kailangan niyang maging nasa center of gravity ng halimaw. Para gumana ang plano, sa natitirang 3 segundo, naghihintay siya ng tamang pagkakataon. Para gamitin muli ang kanyang skill. Dito, pinapalo niya ang espada sa lupa ng buong lakas. Sumisigaw para hinto na agad ang boss. Na-activate ang skill niya. At tumama ang purple energy shockwave sa halimaw ng direkta. Sumigaw ang binata kay Gushio na ihanda ang kanyang huling atake. Hindi nag-aksaya ng oras, pinaputok ng babae ang kanyang huling at pinakamalakas na energy beam. Tama sa ulo ng Goblin King. Nagsimulang mag-dissolve ang halimaw sa maliliit na particle. Nag-anunsyo ang system message na natalo na ang boss. At kumpleto na ang optional mission. Pagod na pagod. Sa wakas, nagpapahinga siya habang lumalapit ang kanyang partner para tingnan kung ayos lang siya. Kaagad pagkatapos, bumagsak sa lupa ang protagonist, iniisip ang natitirang safe zone mission. Napagtanto ng kanyang kasama na hindi niya matatapos ang huling task kung wala ang tulong niya. Samantala, sa ibang lugar, ilang instructors ang nagmi-meeting para talakayin ang test results. Isang lalaki sa suit ang nagsusuma ng resulta. Iniulat kung ilang estudyante ang napasok sa bawat rank. Ibinunyag niya na 15 freshman ang nakakuha ng S-rank evaluation, na ikinagulat ng iba. Isa sa mga instructors ang nagpaliwanag na para makuha ang score na iyon, kailangan makumplito ang lahat ng 3 missions. Dito, may isa na nagmamayabang na ang kanyang klase ay may 2 talented students, habang ang isa naman ay may 2 B-rankers. Kinumpirma ng minister na ito ang pinakamahusay na batch ng freshman na nakita ng academy sa nakalipas na 10 taon. Samantala, ang instructor ng class 7 ay nagrereklamo na wala siyang natanggap na talented students. Lumapit ang chief at sinabi na ang kanyang klase ay hindi nakarating sa safe zone, ngunit nakabasag ng 2 records. Ipinaliwanag niya na ang unang record ay isang klase na may 2 non-talented students na may NS rank evaluation. Nagpatuloy ang minister na ang pangalawang record ay ang pagbasag ng pinakamataas na intelligence stat para sa isang freshman. Kasabay nito, ang isa sa kanyang klase ay nakabasag din ng record para sa pinakamababang stats sa kasaysayan.
Ibinunyag niya na ang dalawang magkasalungat na record ay galing sa parehong mga estudyante at nakuha ang atensyon ng direktor. Samantala, pabalik sa mga estudyante, natapos ang test at lahat ay na-teleport pabalik sa silid. Nagpakita ang screen na nakumpleto niya ang lahat ng 3 missions at nakatanggap ng NS rank evaluation na may maraming puntos. Tumingin siya sa kanyang partner at nagtanong sa sarili kung siya ang nagdala sa kanya sa safe zone. Biglang lumapit ang archer na nasadyap niya kanina para makipag-usap sa binata. Nagpasalamat ang babae sa kanila pareho sa kanilang tulong, dahil hindi siya makakakuha ng A rank kung wala sila. Pagkatapos, ipinahayag niya ang panghihinayang sa pagkatalo at nagtanong kung nagawa nilang talunin ang Goblin King. May ngiti ang binata at kinumpirma ang kanilang tagumpay. Masayang nagdiwang ang babae sa balitang iyon. Ngunit lumitaw ang brute na unang natalo, mukhang hindi masaya. Sabi ng lalaki, pinalad ang ating hero, dahil matatalo siya kung hindi kasama si Guo Xiaoyu. Sa sandaling iyon, lumapit ang babae na may salaming pangmata sa dalawa, tinawag ang pangalan ng protagonist. Hinarap niya ito na may seryosong ekspresyon, na para bang may sasabihin. Hindi nagtagal, lumayo ang dalawa sa grupo para mag-usap ng pribado. Nagpasalamat ang binata sa kanya para sa mission, ngunit sinabi ng babae na para rin ito sa kanilang kapwa kapakinabangan. Inamin ng babae na kung hindi siya hinarang ng binata ang boss, hindi niya magagawa ang huling atake. Narinig ito, naisip ng lalaki kung gaano katalino at tactical ang kanyang partner sa kanyang mga aksyon. Sinabi niya rin na itatago niya ang kanyang lihim dahil alam niyang hindi niya dapat nagawa iyon. May ngiti sa mukha, nagpasalamat ang protagonist sa kanyang pag-unawa at discretion. Sumunod, sinabi ng babae na natuklasan niya ang communication function sa kanilang mga badge, para ma-add nila ang isa't isa. Itinuro niya kung paano gamitin ang system, sinabihan siyang sabihing, smart brain. Sa sandaling iyon, parehong na-activate ang kanilang ID panels para makakonekta sa isa't isa. Nagpakita ang screen ng kanyang stats at tinanong ng babae ang kanyang student number para ma-add siya. Hindi nagtagal, lumabas ang friend request notification mula kay Guo Xiaoyu sa digital screen niya. Tinanggap ng binata ang request at kinumpirma ng system na matagumpay ito. Samantala, sumigaw ang instructor sa lahat na nakakuha ng F-rank evaluation na pumunta sa entrance. Sinabi niya sa natitirang grupo na gamitin ang kanilang mga mapa at pumunta sa central courtyard ng academy. Napansin ng lalaki na ang protagonist at ang kanyang partner ay nakatayo pa rin doon nang hindi gumagalaw, kaya tinawag niya si Guo Xiaoyu para sa isang maikling usapan. Pumayag ang babae na pumunta ng mag-isa. Binuksan ng binata ang mapa sa kanyang device para hanapin ang daan patungo sa courtyard. Naisip niya kung tinawag siya ng instructor dahil sa kanyang S-rank o may napansin pa itong ibang bagay. Pagdating sa lugar, nakita niya na maraming ibang estudyante na nagtitipon na sa malawak na field. Iniisip ng binata na ang pagkawala ng maraming tao ay tiyak na nagdulot ng malaking kaguluhan. Bumalik ang kanyang partner at nagtanong kung ayos lang siya, at sumagot ang binata na wala namang sinabi ang instructor na mahalaga. Biglang may nagsimulang sumigaw mula sa gitna ng karamihan, sinasabi sa lahat na gumawa ng daan. Isa namang boses ang umutos na manatili sa kanilang class formations at huwag magdikit-dikit. Lumitaw ang isang batang may asul na buhok sa isang platform, nakangiti habang nakatingin sa mga bagong estudyanteng nagtipon. Ipinakilala niya ang sarili bilang presidente ng Academy Student Council. Ipinahayag niya na nahuhuli ang direktor, kaya siya muna ang tatanggap sa lahat. Biglang umalangaw-ngaw ang isang malakas na ugong sa buong field, ikinagulat ang ating hero. Lubos na nabigla at nalito ang lahat ng estudyante, hindi maintindihan ang nangyayari. Tumingala sila sa langit at nakita ang isang napakalaki at nakakatakot na purple na dragon na lumilipad sa ibabaw nila. Nasa estado ng pagkabigla ang binata, napagtanto niyang ang nilalang ay tunay na dragon. Umiingay muli ang halimaw, mas malakas at mas nakakatakot ang sigaw nito, habang ang mga mata nito ay nagliliwanag ng matinding purple na liwanag. Natutulala ang bida sa takot, ramdam niya na parang hindi gumagalaw ang kanyang katawan. Ang kanyang partner ay nanatiling nakapako rin sa lugar, ramdam ang instinctual na takot sa nilalang. Dumapo sa field ang dragon, at isang lalaki na may mahabang puting buhok ang bumaba mula sa likod nito.
Humingi siya ng paumanhin sa kaguluhan, sabi niya ay may inis-ikaso lang siyang negosyo sa daan. Lumabas sa screen na ang lalaking ito ang direktor ng Dawn Academy, at tila siya ay nahuli. Nagbirong sinabi ng presidente ng council na medyo grandioso ang entrance ceremony nito. Galit na sumigaw ang direktor sa binata, sinasabi na hindi siya nagpapakita para sa lahat. Ipinaliwanag niya na nagmamadali siya at kailangan niyang gamitin ang dragon para mas mabilis makapunta. Naiintindihan ng bida na ito ang direktor, ang tanging tao na makakakita ng kanyang nakatagong talento. Sabi ng puting-haired na lalaki na nakita niya ang resulta ng test at napakahusay ng mga freshman. Agad na tila nakatuon ang mga mata ng direktor sa isang tao sa gitna ng karamihan. Ramdam ng bida ang matalim na tingin ng direktor diretso sa kanya. Humihigpit siya sa hawak niyang staff, nagiging tensyonado. Nagcast ang direktor ng amplification spell para marinig siya ng lahat. Sabi niya na alam niyang marami ang naimbitahan sa kakaibang paraan at maaaring hindi natuwa dito. Itinuturo niya ang Minister of Admissions at sinasabing dalhin sa kanyang departamento ang anumang reklamo. Nagreklamo ang presidente ng council na magtatakda siya ng rule na ang admissions ay gaganapin sa araw, pero seryoso ang direktor. Sabi niya na sasagutin niya ang dalawang pinakamalaking tanong ng mga bagong estudyante. Sa isang makapangyarihang purple aura, ibinunyag niya na lahat ng naruroon ay mga colonizers mula sa Old World. Ipinaliwanag niya na ang lugar na ito ay Planet Norma, kilala rin bilang New World. Kaya ang layunin ng Dawn Academy ay sanayin ang mga pioneers upang sakupin ang bagong teritoryo. Sumigaw ang puting-haired na lalaki na natapos na ang normal na buhay ng lahat sa sandaling iyon. Mula sa araw na iyon, maaari silang maging generals na nagkokomando ng mga legions at nagpapalawak ng mga teritoryo, o marahil mga dakilang mages na sumusuri sa katotohanan at kumokontrol sa mga batas ng kalikasan. At sa swerte, ilan pa ang maaaring maging mga leader na gumagawa ng mga patakaran sa bagong lupain. Lakas, kaalaman, kapangyarihan, at walang hanggang buhay, ito ang ilan sa mga kayamanang maaari nilang makamit. Pagkatapos, inihayag ng direktor na magpapatupad siya ng bagong patakaran para sa lahat ng freshman. Sabi niya, ang tatlong nangungunang freshman sa exams ay magkakaroon ng pagkakataong pumasok sa New World ng mas maaga. Sa isang nakakatakot na tingin, tinitigan ng direktor ang presidente ng council para patahimikin siya. Natakot ang batang may asul na buhok at humingi ng paumanhin, sabi niya na nagsalita siya ng hindi tama. Pagkatapos, tinapos ng nakatatandang lalaki ang pagpupulong, at pinapaalis lahat ng estudyante mula sa courtyard. Iniisip ang bida ang reaksyon ng presidente, at nagpa siya na gamitin ang mga resources ng academy para maging mas malakas. Biglang may narinig siyang tumatawag sa kanyang pangalan, Shaolin, maghintay ka sandali. Ito ay si Instructor Qin, at lumingon ang bida para tanungin kung ano ang gusto nito sa kanya. Ipinaliwanag ng instructor na ang estudyanteng may pinakamataas na score ay nagiging class monitor, pero si Guo Xiaoyu ay sumuko sa posisyon na iyon. Itinuturo niya ang bida at sinasabi na sa default, ang posisyon ng monitor ay ngayoy kanya na. Payo ng instructor na muling ire-re-elect ang posisyon sa loob ng 3 buwan, at isang screen ang naglalagay sa kanya bilang acting monitor. Habang papalayo, sabi ng lalaki na si Smart Brain ang magpapadala ng manual kasama ang karagdagang benepisyo ng mag-isa. Nagtataka ang bida kung ano ang mga pribilehiyong tinutukoy ng instructor. Pagkalipas ng ilang sandali, sa wakas ay dumating siya sa dormitory building para hanapin ang kanyang kwarto. Sa front desk, ipinaliwanag ng isang dalagang receptionist na naglalak ang mga pinto ng alas 7 ng gabi, at ang pagiging late ay magbabayad ng credits. Biglang parang may napansin siya, at nagkaroon ng curious na ekspresyon sa kanyang mukha. Natuwa siya nang makita na si ang bida ang monitor, pero sinabi ng binata na pinilit lamang siyang tanggapin ang posisyon. Hinayla siya ng upperclassman para kunin ang kanyang mga gamit, at napansin niyang kakaiba ang pagbabago ng ugali nito. Iniabot ng dalaga ang school uniform, at ipinaliwanag na ang kulay green ay para sa mga freshman ng academy. Ipinakita niya ang eksklusibong kwarto ni ang bida, at ibinunyag na ang ibang freshman ay nasa double rooms. Iniabot ng dalaga kay ang bida ang isang gintong ID card para magamit sa access at pagbili. Pagkatapos, ipinakilala ng upperclassman ang sarili bilang John Ting,
at sinabi niya sa kanya na itanong kung kailangan niya ng anumang tulong. Nagpaalam siya habang kumakaway, at pinaalalahanan si ang bida na pumili ng kanyang mga kurso para sa semestre ng matalino. Mag-isa, iniisip ni ang bida kung paano nagbago ang ugali ng dalaga, at inuugnay ito sa mga pribilehiyo ng kanyang posisyon. Sa kanyang kwarto, napagpasyahan niyang unahin ang isyu sa pagpili ng kurso. Pumikit siya at in-access ang system para buksan ang course selection table. Lumitaw ang isang malaking screen na may napakahabang listahan ng mga asignatura, at nagulat siya sa dami nito. Kailangan niyang pumili ng isang combat subject at 3 secondary subjects. Ngunit kumalma siya dahil naroon ang kanyang talent. Iniisip ni ang bida na mababa ang kanyang stats, at kailangan niyang samantalahin ang learning efficiency niya. Pinili niya ang basic swordsmanship dahil sa versatility nito, at meditation para mapaunlad ang kanyang mental power. Sa ganitong paraan, kinumpirma niya ang kanyang course selection, batid na sa lugar na ito, ang lakas ang pinakamahalaga. Kinabukasan, nasa training field na siya para sa kanyang basic swordsmanship class. Buong lakas niyang tinamaan ang isang wooden post at nakakuha ng swordsmanship experience points. Tinutulungan siya ng talent niya na maunawaan na ang power ay nagmumula sa kanyang baywang, hindi sa pulso, na doble ang efficiency niya sa pamamagitan ng pagkaintindi sa key points. Lalo pang bumilis at naging epektibo ang kanyang mga galaw. Umangat sa level 3 ang kanyang swordsmanship, at tumaas ang kanyang strength kasabay ng skill. Samantala, may isang estudyante na nahulog sa lupa, ganap na pagod at walang lakas na ipagpatuloy. Nagreklamo ang isa sa mga upperclassmen na mas mababa pa sa inaasahan ang foundation ng mga freshman ngayong taon. Pagkatapos, inihayag ng substitute instructor na walang sinumang aalis sa klase hanggat hindi umaabot sa level 3 ang swordsmanship. Sa desperasyon, may isang estudyante ang umiyak at pinagsisihan ang pagpili ng klase kasama ang babaeng iyon. Nagreklamo rin, ang isa na matagal bago ma-level up at hindi naman sila superhuman. Nakakuha ng atensyon ni ang bida ang upperclassman na si Cheng na tiningnan siya ng may pang-iinsulto. Sinabi niya na naabot na niya ang level 3, at tinanong kung maaari na siyang pumunta sa susunod niyang klase, meditation. Tiningnan siya ng instructor ng may smirk, hindi makapaniwala sa narinig. Hinarap siya ng instructor at tinanong kung nagbibiro siya, dahil kakaunti pa lamang ang oras ng kanyang training.